Hello mga kapatid, isang mapagpalang umaga po. Kumusta po kayo? At ang ating morning devotion po ngayon ay pinamagatan pong Love and Peace. At ang verse po natin ay mula po sa Psalm 16 verses 10 to 11. Ang sabi po, "Because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." Amen. So, basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. Sabi po ng author, "It always amazes me the way peace, powerful, unexplainable peace can somehow fill our hearts, even in our deepest grief." So, sa Philippians 4:7 po yung tinutukoy niya. Sabi po doon, "And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and minds in Jesus Christ." I experienced this most recently at my father's memorial service. As a long line of sympathetic acquaintances passed by offering their condolences, I was relieved to see a good high school friend. Without a word, he simply wrapped me in a long bear hug. His quiet understanding flooded me with the first feelings of peace within grief that difficult day. A powerful reminder that I wasn't as alone as I felt. As David describes in Psalm 16, the kind of peace and joy God brings into our lives isn't caused by a choice to stoically stomp down the pain during hard times. It's more like a gift we can't help but experience when we take refuge in our good God. So sabi po yun sa Psalm 16 verses 1 to 2, sabi po doon, "Keep me safe, my God, for in you I take refuge. I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing." We could respond to the aching pain that death brings by distracting ourselves, perhaps thinking that turning to these other gods will keep the pain at bay. But sooner or later, we'll find that efforts to avoid our pain will only bring deeper pain. Sa verse 4. Same chapter, Psalm 16, verse 4. "Those who run after other gods will suffer more and more. I will not pour out libations of blood to such gods, or take up their names on my lips." Or we could turn to God, trusting that even when we don't understand, the life He's already given us, even in its pain, is still beautiful and good. Sa ano naman po yun? Same chapter, Psalm chapter 16, verses 6 to 8. "The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. I will praise the Lord who counsels me. Even at night, my heart instructs me. I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken." And we can surrender to His loving arms that tenderly carry us through our pain into peace and joy that even death can never quench. Yun po yung nabasa natin sa verse 11 na, "You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." Amen. So love and peace. Wala po tayong ibang mapagkukuhanan ng peace, kundi yung ating Panginoon, ano po, yung sabi nga po dito sa Philippians 4:7, "The peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds in Jesus Christ," or in Christ Jesus. So, kung ikaw po ay anak ng Diyos, mauunawaan mo itong sinasabi kong peace, ano po, na ah, sa mga pagkakataon na parang nawawalan ka, sa mga pagkakataon na nagkukulang ka, sa mga pagkakataon na nagkakasakit ka, or yung mga mahal mo sa buhay, ganyan. Andun yung problema, existing siya, pero at the same time, andun yung kapayapaan na galing sa Panginoon. Kaya nga, peace of God, which transcends all understanding.
Minsan hindi natin mainawaan bakit tayo mapayapa, bakit tayo kalmado sa mga ganong sitwasyon. Ah, Hindi natin maintindihan bakit parang kampante ako. Kasi andun nga sa atin bilang mga anak ng Diyos, andito sa atin yung kapayapaan na bigay ng Diyos, yung kapayapaan na kasama ng pagtitiwala sa Kanya. Kasi alam natin na katulad ng sinasabi dito sa Psalms, sa verse 10, hindi tayo i-abandon ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Kahit anong mangyari, kasama natin siya, So yung ating author dito, namatay yung kanyang father, at mahaba daw yung pila ng mga nagko-condolence sa kanya. And na-relieve lang siya nung nakita niya yung kanyang high school friend na wala namang sinabi, pero niyakap lang siya ng mahigpit, bear hug. So niyakap lang siya ng mahigpit. So yung feeling of peace, kahit na kahit na bang Tagalog ng grief, nalulungkot, or basta yun, nagluluksa. Kahit na nagluluksa siya, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. So, yung sa Psalm 16 po, sabi niya, yun po yung kind of peace and joy that God brings into our lives. Hindi ibig sabihin na pagka andun yung peace and joy na bigay ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakaroon ng mga kasakitan, hindi na tayo magkakaroon ng mga problema, hindi na tayo magkakaroon ng hard times. Ang ibig, or hindi na natin papansinin ba, parang dined ba natin yung pain na dapat ay nararamdaman natin, it's more like a gift na we can help, sabi niya. It's more like a gift that we can't help but experience when we take refuge in our good God. So, it's like a gift na kahit na nararanasan natin yung mga sakit, andyan yung pain, andyan yung problema, pero at the same time, andun pa rin yung peace and joy na galing sa Panginoon. At yun ay mangyayari lamang kung ah, sa Panginoon tayo lalapit, po. May mga pagkakataon po kasi na, sabi dito, we could respond in the aching pain that death brings by distracting ourselves. So minsan, pag mga nawawalan tayo ng mahal sa buhay, ah, ang ginagawa natin is turning to other gods, para mawala yung sakit na nararamdaman natin. Minsan, nag-iinom, nagpapakalasing, or baka yung iba nagdodroga para makalimutan kuno nila yung pain. Or yung iba, sinusubsub yung sarili nila sa trabaho para makalimutan nila yung pain, ganyan. But these other gods will not bring you yung constant peace and joy. Kasi after nun, after mong uminom, andun pa rin. At after mong isubsob yung sarili mo sa trabaho, pag uwi mo sa bahay, andun pa rin yung pain, po. Sooner or later, we'll find that efforts to avoid our pain will only bring deeper pain. So, another option is we could turn to God. So, magtiwala tayo sa Kanya na kahit hindi natin nauunawaan yung mga pangyayari, may maganda pa rin siyang plano sa buhay natin, at lahat ng ginagawa niya sa ating buhay is still beautiful and good. So, pag nag-surrender tayo sa ating Panginoon, isurrender natin sa Kanya yung mga pain na nararamdaman natin, maaasahan natin, or we can be assured na tutulungan niya tayo, sasamahan niya tayo, kakargahin niya tayo, po. At hindi mawawala yung peace and joy sa ating puso kahit na nakakaranas tayo ng mga pain, po. So, even death can never quench, po, the peace and joy that God brings. So, God's love carries and holds us through our pain into peace and joy. Amen. So, salamat sa Panginoon na sa kabila ng mga sa kabila ng mga pinagdadaan nating problema, sa kabila ng mga pain na nararanasan natin, andun pa rin yung kapayapaan na bigay niya, po. Basta isuko lang po natin sa Kanya yung lahat ng pain na ating nararamdaman. Sabi nga dito sa verse 1 and 2 ng Psalm 16, keep me safe, my God, for in you I take refuge. I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. So, saan pa ba tayo makakakuha ng mabubuting bagay, ng magagandang bagay kung hindi sa Panginoon?
So, pagka tayo nakakaranas ng mga problema, ng mga kasakitan, instead of turning to other gods, like alcohol or work or money, kung ano pa mga other gods yan, friends, ang iba nagpapacomfort pa sa namatayan ng asawa, nagpapacomfort sa iba at nagkakasala pa. So, instead of turning to those gods of the world, let us turn to our God. Ano po, ang God of heaven and earth. So, lumapit po tayo sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Jesus. Sa Kanya tayo humingi ng tulong. Sa Kanya tayo magtago. Ibigay natin sa Kanya yung lahat ng ating nararamdaman na sakit. Ano po. So, sabi po, mararanasan din natin itong verse 11 na you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Na pag tayo ay nasa Panginoon, yun nga, kahit gaano pa kalaki ang problema, kahit gaano pa katindi yung sakit na nararamdaman natin, we still have peace and joy dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ano po? So, amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat, O Lord. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Thank you for your comfort, O Lord, na sa kabila, Panginoon, ng mga problema or pain na nararanasan namin ngayon, Panginoon. Nariyan ka, Panginoon, hindi kami nag-iisa. At lumapit lamang kami sa inyo, Panginoon. Sumuko lamang kami sa inyo, Panginoon. At pupunuin niyo ang aming buhay ng kapayapaan, Panginoon. Pupunuin niyo kami ng kagalakan, Panginoon. Kahit na kami ay nagluluksa o kahit kami ay nasasaktan. Salamat, O Lord, na lagi kang andyan, Panginoon. Nag-aantay lamang na humingi kami ng tulong sa inyo at lumapit sa inyo. And kung meron man pong mga nanonood, Panginoon, na nakakaranas kayo ng mga kapighatian, kasakitan, Panginoon, may you fill their hearts, Panginoon, with the peace, Panginoon, naggagaling sa inyo, Panginoon. At kung meron man pong mga hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon, may you reveal yourself to them, Panginoon, and talk to them, Panginoon, na isuko din po nila ang kanilang buhay sa inyo, Panginoon, upang maranasan din po nila, Panginoon, yung peace na nanggagaling sa inyo na hindi po maunawaan ng mundo. Salamat, Panginoon. Help us to trust in you na kahit marami kami mga pinagdadaanan, maganda pa rin ang buhay na plinano ninyo para sa amin, Panginoon. Maganda pa rin ang mga mangyayari in the future, Panginoon, dahil kasama ka namin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magtiwala at manampalataya sa inyo sa gitna ng kabiguan, Panginoon, sa gitna ng mga kapighatian o kasakitan man, Panginoon. Thank you, Lord, and maging sa araw na ito, Panginoon, tinataas po namin sa inyo. Ingatan niyo po kami at pagpalain, maging lahat ng hawakan ng aming kamay, lahat ng aming makasalamuha, Panginoon, ay nawa ay mabless ang dahil sa amin, Panginoon, at makita sa amin, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa inyo, O Lord. At sa lahat din po mga karamdaman na ubo, sipon, lagnat dahil sa taglamig or sa winter, sa tag-ulan, I pray for healing, Panginoon, sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alisin niyo po itong mga karamdaman namin, Panginoon, at nawa hindi po ito makahinder, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo. Salamat, O Lord. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. In Jesus' name, Amen. Ay, maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon at God bless you all.